Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para po magkomento mo muli sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan, komento po na inyong lingkod. Ito po mga katambay, komentuhan po natin. Talagang ito pong mainstream media, talagang kasama na po ito di umano sa demolition job po, lalong-lalo sa mga Duterte at lalong-lalo po sa Vice President Sara Duterte. Talaga pong hindi nila tinatantanan, lalo po yung sinasabi daw na pagbisita po ng Vice President dahil kinumbida po ito ng kaibigan sa Bicol na meron po inatinan doon na isang event. Pero sa kabila nun ay talagang hindi na po nila tinantanan, lalo ng mainstream media at lalo din po ng grupo ng sinasabing dilawan o pink na talagang ngayon po pinalalabas pa po nila ngayon mga tambay na nagamit daw po, ginamit lang daw po ni Vice President ang mga ito, mga katambay. Ayon na rin to mismo sa mainstream media at dito rin po sa kampo ng dating Vice President Leni Robredo na ang Vice President pang nanggamit, mga katambay. Unbelievable. Pakinggan muna natin, mga katambay, yung talagang ginagawa po nila nga. Grabe po. Talagang gagamitin po na talaga nila si Vice President para mapag-usapan po sila dahil hindi po sila napag-uusapan di ba? Kaya baliktad po nangyayari, baliktad yata. Baliktad na rin po para lang makapanira at para masiraan ang kredibilidad ng isang Vice President. Kaya gagawa po sila talaga ng paraan kahit wala namang kakwenta-kwenta, mga katambay. Pakinggan po muna natin ang mainstream media kung paano po sila umatake sa Vice President ng ating bansa. Pakinggan po natin ang mainstream media. Nagamit kami. Yan daw ang pakiramdam ng kampo ni dating Vice President Leni Robredo sa biglaang pagbisita ni VP Sara Duterte sa Naga City noong Biyernes. Ayon naman sa ilang political expert, tila ginamit naman daw itong paraan ni VP Sara para mabawasan ang palaban niyang imahe sa publiko. Nasa frontline ng balitang yan, Rainiel Fawid. Naging usap-usapan ang pagbisita ni Vice President Sara Duterte kay dating Vice President Leni Robredo sa Naga City nitong Biyernes. Walang lumabas na anumang litrato ng pagbisita. Pero una nang sinabi ng Office of the Vice President na inimbita lang ng isang kaibigan si VP Sara na dumalo sa Peña Francia Festival sa Naga City. Ang kaibigan daw nito ang nagayos din ng anilay casual meeting kay Robredo. Una na rin kinumpirma ng kampo ni Robredo na personal at hindi politika ang napag-usapan ng dalawa. Sa isang panayam kanina sa programang Story ko ng One News, sinabi ng tagapagsalita ni Robredo na ikinagulat nila ang biglang pagbisita ni VP Sara. Lalo't hindi naman daw naging maganda ang relasyon noon ng Bise at ni Robredo. Matatanda ang tinawag pa dati ni VP Sara ang dating pangalawang pangulo na fake VP. Kaya tingin ng kampo ni dating VP Leni. Tingin ko si VP Leni is going to be too nice to actually say that. Pero ako dahil 3 araw na akong tinatanong tungkol dito, definitely feeling ko nagamit kami. Wala namang nangyari, di ba? Para namang, sana kung meron talagang naluto na kung ano, maintindihan ko pa. Pero ito talagang intriga lang. Tila sinadya raw ito ni VP Sara para gumawa ng ingay. Intended na exactly mag-generate ng ganitong klaseng buzz, kaya nga hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin natin. But as to her specific motives, baka hindi dapat si Leni Robredo o ako ang tinatanong doon, di ba? Dapat tatanungin siya. Para naman sa isang political expert, kahit Grabe, no? Naglabasan na po ang talagang batikos at mga expert. Yung pa hindi sinasadya at wala naman po sa plano ng Vice President Sara Duterte na siya kausapin ng ang dating Vice President Leni Robredo. Ang gumawa lang ng paraan dahil nandun na siya, yung mismong kaibigan niya o yung nag-imbita sa kanya. At yun din ang gumawa na nag-request o ni-request po ito sa tingin po ni Kamanong, parang pinakausapan na lang po ang ating Vice President Sara Duterte na pwede po ba na makipagkita rin po kayo sa dating Vice President Leni Robredo dahil nahandito po siya sa lugar kung saan po nagaganap po ang event o ang piyesta o ang sinasabing pagdiriwang po na pinuntahan po ng Vice President at gusto rin niya ma-experience, di po ba? Pero sa kabila nun, pinapuputok po nila na parang gamit na gamit at nanggamit pa ang isang Vice President Sara Duterte. Siya pa ang nanggamit. Siya nga yung popular. Ginagawa pong bobo, tanga at mangmang ang mga Pilipino, mga katambay. Meron ba nanggagamit na isang popular na Vice President na napakaraming boto pa nakuha sa presidente? Mahigit 32 milyong vote ang nakuha ng isang Vice President at napakapopular.
Kaya nga pinababagsak yan eh. Pilit pinababagsak, di ba? Nilalagyan nila ng kung ano-anong issue. Demolition job ang ginagawa at pamumulitika rito. Di ba? Pinupolitika siya at maagang pamumulitika ang ginagawa sa Vice President kasama ang kanyang buong pamilya. Di ba? Para lang mapabagsak. Tapos sasabihin nyo, ang isa pang popular at minamahal ng taong bayan na nakakuha ng mahigit 32 million vote ang manggagamit pa sa hindi naman nanalo. Hindi nanalong presidente ang dating Vice President Leni Robredo. At wala pa sa kalahati ng boto na nakuha niya dito sa nakuha ng Vice President. Di ba? Talagang ginagawa na po tayo mga tanga at bobo na tayo pa yung manggagamit, mga katambay. Hindi po kailangan kailanman manggamit at gumamit ng ang Vice President. Kung ang presidente nga hindi niya na inaasahan o hindi niya kinakausap na para sinasabi ng isang sa media na hindi po ba kayo makikipag-usap sa presidente para po matapos na yung problema sa Kamara at sa budget po ng Office of the Vice President. Ano sagot ng isang Vice President? Never. Hindi niyo ako kilala. Never akong humingi ng pabor o tulong sa kapwa niya, lalo sa politika. Kung yung dati nga naman niya na ama, naging presidente, hindi siya humingi ng pabor at tulong. Hindi niya ugali yan. Di ba? Ang vice presidente, ang hinihinga ng tulong at hinihinga ng pabor at siya ang ginagamit. Di ba? Nagamit na nga siya eh. Isang example na siya ay nagamit. Nagamit siya ng pamilya Marcos. Nabudol nga siya eh dahil sa nagamit siya eh. Siya ang ginagamit, hindi siya nang gagamit. Pagbihira. Tapos sasabihin nyo, nang gagamit ang Vice President, hindi niya kailangan manggamit. Kailanman ay hindi niya kailangan. Lalo kung ang gagamitin niya lang ay si dating Vice President Leni Robredo. Never niyang magawa yun. Kayo ang gumagamit. Lalo ang mainstream media, gamit na gamit nyo kung ano-ano ang ginagawa nyo para lang maitugma, mapasama ang imahe ng Vice President. Pero sa totoo lang, kayo ang gumagamit. Real talk po kayo. Hindi nyo po tinatantanan yung issue na pagpunta at pag-attend doon sa imbitasyon ng kaibigan ng Vice President dito sa Bicol. At ang Bicol ay nasasakupan po ng Vice President yan. Di ba? Kasama niyang pupuntahan yan. Pwede niyang puntahan kahit saan lugar, probinsya, syudad, city, barangay sa buong Pilipinas. Bakit parang pagdating sa Bicol, pumunta ang isang Vice President, parang kayo nagugulantang. Vice Presidente ng bansa yan. Pangalawa yan sa pinakamataas sa ating bansa. Di ba? Kung mawawala ang presidente ng Pilipinas, siya ang papalit na presidente ng bansa. Ibang klase. Kayo ang nanggagamit. Kung ang vice presidente ay hindi vice presidente at siya mayor o mayor siya ng Davao at umuugong na tumatakbo siya siyang senador nung halimbawa, for example, tapos ang VP Leni ay isang vice president, tapos pinuntahan mo ron, dumadalaw ka, baka yon pwede pa natin sabihin na humihingi ka ng tulong doon at gusto mong gamitin ng popularidad ng isang Vice President Leni Robredo na dating Vice President. Hindi naman ganun eh. Sino ang popular ngayon? Di ba ang VP Sara ang popular? At hindi na napag-uusapan ng isang Leni Robredo. Nahando na nga lang siya sa Bicol eh. At hindi na nga siya tatakbo yata bilang senador dahil sa tingin niya hindi rin siya mananalo bilang senador. Kaya nga po magme-mayor na lang daw po siya. Mayor doon sa kanyang lugar sa Bicol, di ba? Sa Naga, kung hindi nagkakamali ang inyong lingkod. Di po ba? Tapos ngayon, ginagawa nyo lang kasi, ginagamit nyo lang yung pagpunta ng Vice President sa Bicol para i-expose nyo at pabanguhin muli ang isang Leni Robredo, ang dating Vice President. Pinababango nyo po, kasama po ang media. Gusto nyo pong bumango at para po masabi po, at gusto nyo po patakbuhin itong senador. Kaya, dahil nga naman maliit na posisyon ng mayor, alangan nga naman sa isang dating vice president ng bansa na tumatakbo lang mayor. Kaya gusto nyong gamitin ang pagpunta. Kayo ang gumagamit.
ginagamit nyo, sinasamantala nyo yung pagpunta ng Vice President na kumbidado ng kanyang kaibigang Bicolano ng ating kababayan, ginagamit nyo ngayon dahil para iangat yata at talagang pabanguhin muli at pag-usapan ng isang dating Vice President Leni Robredo para makabalik at maging popular katulad ng Vice President. Malabo yun. Never magiging popular yan katulad ng Vice President Sara Duterte, ang dating Vice President Leni Robredo. Mahirap mo pong iangat at maging popular ang dala-dalang programa. Karamihan po lugaw. At yung kanyang mga spaghetting kulay pink yata. Di umano. Ikumpara mo sa isang Vice President na isang damo ka lang programa at siya lang ang bukod tanging Vice Presidente nakagawa. Halos history na maglagay ka sa buong bansa ng opisina ng Vice President, opisina ng Vice President na lahat ay gumagawa ng pagtulong sa mga kababayan. Hindi po lugaw ang dinadala po sa mga kababayan natin at hindi rin po spaghetti at hindi po cheese car o yung mga snack ang dala-dala ng ating VP Sara, mga katambay. Kaya dito sa issue na ito, talagang nakikita po natin kung paano po gamit na gamit at kung saan po nakakiling. May kiling po. Talagang ang mainstream media ay nakakiling po sa kanila, mga katambay. Gamit na gamit at talagang napaka-popular. Ngayon lang po natin napatunayan na talagang ang popular po sa ating bansa ay Duterte. Duterte lang po. Kahit ang dating Pangulong Duterte na wala na sa kapangyarihan, napaka-popular po. Pilit na pinababagsak dahil sa kanyang napakataas na popularidad sa ating bansa. Yung kanyang nagawa. Di ba? Example na nga lang sa survey. Dito sa survey na nga lang nakita nyo po kung paano magpalabas ng survey ang ating mga nagse-survey sa bansa. Halos ayaw nilang ibanggitin at ayaw nilang isama sa survey ang Vice President. Kasi mas mataas ang survey ng Vice President kaysa sa Pangulo. Kaya ayaw nila ilalabas. Tingnan nyo, yung Okta, yung SWS. Nakita nyo po ba na sinasama sa survey ngayon ang ating Vice President? Never, nada. Puro Pangulo lang. Pero nakita nyo po yung numero ng Pangulo. Nasa 40 plus daw. Hirap na hirap. Nasa 50 plus ang approval at trust rating na nakukuha. Pero ikumpara mo sa dating Pangulong Duterte na hindi bumababa ng 40 at hindi bumababa ng 50%. Laging 70 plus pataas o 60 plus pataas. Nung siya'y matapos ang kanyang termino, 80 plus ang nakuha niyang grado sa mga Pilipino. Di ba? Kaya matatawa ka na lang natatawa na lang si Kamano. Hirap na hirap po ang mainstream media pabanguhin ang bagong Pilipinas. Kahit pinababango mo, naglalabasan ng kay babaho. Napakabaho ang lumalabas sa bagong Pilipinas. Napakaraming natutuklasan, lalo sa pera. Napakabaho. Napakaraming korupsyon, mga katambay, ang natutuklasan po. Tapos ngayon, sasawsaw pa at gustong ibalik at gustong pabanguhin ng isang dating Vice President Leni Robredo na kontento na siya tumakbong mayor. Pero ngayon, nagkaroon pa ng tsansa na mukhang pinipilit nilang tumakbo sa national election katulad ng isang senador. Komento na inyong lingkod. Kaya pilit nilang pinababango, lalong-lalo sa mainstream media, mga katambay. Ano po sa tingin nyo? Tama ba si Kamanong sa kanyang konklusyon, sa kanyang komento, na sila ang nanggagamit sa Vice President instead na ang Vice President ang manggamit sa kanila? Paano sila gagamitin ng isang Vice President na pilit pinababagsak ng administrasyon ng bagong Pilipinas, lalong-lalo na ng Kamara, dahil merong gustong tumakbo dyan? Yung pinaka-popular na politiko na hindi na kailangang manggamit at siya'y gamit na gamit. Gamit na gamit siya ng mga politiko. Di ba? Napatunayan na yan. Mismo ang pamilya Marcos, Romualdez, Araneta, nagamit po yan di umano. Di ba? Nabudol nga daw po siya. Di ba? Ayon po yan sa Vice President. Tapos siya pa manggagamit. Unbelievable. Kaya, mangarap na lang kayo ng gising, mga katambay, di ba? At yung sinasabi nga ng convicted na si Franz Castro, para kayong mga
puset. Para kay mga sabaw ng puset. Ayon kay Castro yan, mga tambay, ang convicted ng child abuse. Kaya dito po sa issue na ito, sige po, gawin nyo ng gawin. Gamitin nyo ng gamitin ang Vice President Sara Duterte para pabanguhin muli ang inyong Vice President, ang inyong dating Vice President Leni Robredo. Hindi na po tanga, bobo, at nasa katinuan na po ang mga Pilipino ngayon. Madalang na po ang mga bobo ngayon at tanga pagdating po sa politika sa ating bansa. Isang tao lang ang nagbunyag ng isang politiko lang ang nagbunyag, nagkawindang-windang na po silang lahat. Ang Vice President, binunyag ang napakalaking korupsyon na napakatagal na panahonan na ginagawa ng institusyon ng Kamara at Senado na talagang extraordinary ay totoo pala. Nabunyag po yan at alam po yan ngayon ng buong mundo na merong Pilipino, lalo na mga OFW. Kaya gising na kami. Tapos sasabihin nyo, kami pa ang manggagamit ang Vice President Sara Duterte. Malabo pa kayo sa sabaw ng pusit. Ayon kay convicted ng child abuse, Franz Castro, mga tambay. Muli po mga tambay, talagang ganun ang buhay. Talagang kung saan nakikinabang yata ang mainstream media, doon sila papabor, mga katambay. Muli po, maraming salamat po sa nakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. Muli po, maraming salamat din po siyempre sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at sa mga tumatangkilik po sa ating maliit na channel. Thank you po mga katambay. Sa muli po, paalam, ingatan nawa. Bye-bye.